Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Robin Uod Padilla, wala nang rason pa para magsinungaling. Corner na siya dahil sa CCTV video. Ito nga yung sinabi ni Jinggoy Estrada na itago nyo ang CCTV. Baka may makita dyan. Baka may makapanood niyan, edit nyo muna. Ngayon, dahil sa hiningi ng ombudsman ang CCTV ng Senado, so ito na, kaya nabuking ang ginawa ni Robin Padilla, pati si Bato nabuking na mayroong kasamang chicks. Bakit may chicks doon? Pwede namang lalaki yung magdala ng mga gamit niya, di ba? Kaya kitang kita, Robin Padilla, Bato de la Rosa at yung Chika Babe, sila yung tatlong lumabas eh. Kitang kita na siya talaga ang nagtakas kay Bato. Kung hindi tinakas ni Robin, sana mahuli iyon. Ito kasi ang problema, bakit naman hindi pwedeng tingnan yung sasakyan ni Robin. Dapat sa panahon na to na mayroong isang wanted sa loob ng Senado, ay lahat ng sasakyan, pati sa mga senador, ay bubuksan para tingnan kung sino ang sakay, di ba? Mga kababayan. Hindi, kapag senador, sumasalot pa yung nagbabantay. Yun ang problema. Kaya nakalusot si Bato. Ngayon, ito ang nakakahiya kay Robin Padilla. Ngayon, ang ginawa ni Robin Padilla para hindi siya mahiya, pasuot-suot ng mga Muslim attire. Kayo dyan, mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum sa inyong lahat dyan. Si Robin Padilla ay isang alam nyo, isang convert at hindi yan tunay na Muslim, mga kababayan. Ngayon, sinusuot-suot niya ang inyong mga kasuotan katulad ng Hajj cap, yung sombrero ng isang haji. Hindi naman haji yan. Yan ay lang yan, piki, di ba? Ito mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Hindi lang ako ang nagsabi niyan, napakaraming nagsabi sa mga comments na bakit ngayon araw-araw nang nagsusuot si Robin Padilla ng costume ng ating mga kapatid na Muslim. Kung siya ay masama sa paningin ng komunidad, ay masalid yan ang image ng ating mga kapatid na Muslim. Kaya hindi magandang suot-suotin niya ang mga kasuotan ng Muslim habang mayroong investigasyon na nadawit siya. Kasi madawit ang ating mga kapatid yan. Ang ibig sabihin, kapag marumi ka, ay huwag kang kumiskis-kumiskis sa mga katabi mo dahil baka madumihan. Di ba? Mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kaya wala nang ngayon si Robin humihingi na lang siya ng simpatiya sa mga tribal minorities. Okay, patuloy na tayo ngayon sa balita, courtesy sa atin ng Frontline. Matapos ang ilang araw na pagiging mailap ay inamin na rin ni Senator Robin Padilla na sasakyan niya ang ginamit sa paglabas ni Senador Bato de la Rosa. Paniwala naman ng isang eksperto, posibleng maharap sa reklamo ang magbabatas sa kanyang ginawa. Yan ang umaarangkadang balita. Patay ka ngayon, Robin. Ayan, no? Alas 2:30 ng madaling araw noong May 14 nang mahagip ng CCTV sa loob ng Senate building sila Senator Robin Padilla na pasakay ng isang puting SUV. Kasunod niyan, lumabas ang SUV sa parking at dire-diretsong lumabas sa Senate compound. Mismo ang Department of the Interior and Local Government ang nagsabi na ito ang naging susi para makatakas si Senator Bato. Itinanggi ni Senator Padilla ang issue, pero kalaunan, inamin din na sa kanya sumakay ang nagtatagong senador. Kasuotan ng ating mga kapatid na Muslim at nakahaji pa, nakahajj cap. Tapos patawa-tawa pa siya, no? Grabe na tao. Ang laki ng kasalanan na nagawa niya, tapos nakakahiya kasi nagsinungaling siya. Dapat hindi siya nagsabi na hindi ko kasama si Bato. Dapat hindi niya itinanggi. Mabuti pa hindi siya nagsalita noon. Ngayon, ano pang mukha na iharap nito? Pangiti-ngiti na lang, oh. Pangiti-ngiti, patawa-tawa, dapat turuan ng leksyon yan, eh. O, mga ka-Golden Boy, ano sa tingin nyo? Bobo ba yan o nakangiting bobo? Di ba? Nakangiti. May kasalanan, ngumingiti pa, ibig sabihin, defiant. O ibig sabihin, maluwag ang tornilyo. Kasi malaking problema, ngumingiti pa. Diba? Damay siya dyan eh. Kaya ito, meron tayong eksperto dito, si Dean Santa Maria, na
magsasalita tungkol sa ginawa ni Robin Padilla. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. Sino confirm sir na magkasama kayo noon? Nung lumabas ko siya sa Senate? Hindi naman AI yun, di ba? Tikom naman si Padilla sa kinaroroonan ni Senator De La Rosa ngayon. Sabi ng isang law expert, posibleng makasuhan si Senator Padilla dahil sa ginawa niyang talagang may kaso pagpapasakay yan kay kung Senator Bato. titingnan talaga yan. Dahil aksesory siya eh. Kung wala siya, hindi makalabas si Bato sa Senado. Ngayon marami ang nagsabi na nasa bahay daw ni Chavit Singson, hinatid ni Robin Padilla. Sa ano daw yan hinatid? Sa yate sa Ruas Boulevard, sinundo ni Chavit Singson. Ibig sabihin, meron ng ugnayan si Robin at Chavit. Kaya doon itatago sa norte, sa Luzon, kasi siyempre, makapangyarihang tao doon si Chavit Singson. Pero wala na, binabantayan na, pinalibutan na ngayon ang bahay ni Chavit Singson ng kapulisan para hindi na makakalabas kapag may order na sa korte na pwede nang pasukin yung bahay ni Chavit Singson. Ibig sabihin yan ay paktay na si Bato. Maliban na lamang kung merong mga underground basement si Chavit na sikreto at doon pa rin magtatago si Bato. Pero kapag si General Torre ang huhuli dyan, dala-dala yung heartbeat, di ba? Heartbeat gadget. Heartbeat, ay malalaman kung ilang tao yung nagtatago dyan sa ano, sa basement ni Chavit Singson. Alright, patuloy tayo, DGMM. Kahit alam niyang may areswa dito. Kahit alam niyang may areswa dito. Kung alam ng taong tumulong, may warrant of arrest, knowingly na siya. Di ba? At intentionally, nakita ba natin siya na tinulungan makakawala ang isang tao? Tama. Sumakay sa jeep, sumakay sa kotse, at bigla na lang silang nawala. So, tandaan natin, ang preliminary investigation sa lahat ng krimen, probable cause lang. Likelihood lang. Hindi pa ito yung proof beyond the reasonable doubt. Ito yung probability lang na Pero paliwanag niya, dapat matibay ang naratibo na tinulungan ni Padilla si Bato para makatakas sa batas. ito na, papasok na yung mga motive, sa ano niya, criminal law niya, proof beyond reasonable doubt, baka lang sasabihin ni Robin, tinawagan niya ako ng umaga para hatid ko siya sa restaurant. yung mga kwento na, para hatid ko lang siya sa bahay niya, ano naman, ako kaibigan ko siya. Hindi rin daw malabo na umakyat hanggang kay Senate President Alan Peter Cayetano ang reklamo. Nilinaw pa ni Santa Maria na hindi pa masasabing nagkasala ang mga senador. Ang tiyak lang daw ay posible silang masangkot pero mahaba pang investigasyon ang pagdadaanan nito. Sagot naman ni Padilla kung makikipagtulungan siya sa investigasyon. Wala tayong magagawa. Nauna nang iginigiit ng mga kaalyado ni Senator Bato na hindi tumakas ang senador dahil Anong hindi hindi valid? valid ang arrest warrant Binasura na at nga wala ng siyang Supreme Court. nilalabag Ibig na sabihin, batas. recognize ng Supreme Court ang warrant of arrest galing ng ICC. Yun ang hindi maintindihan ng mga DDS na abogado dahil sarado yung utak nila. Pero kapag tanungin mo yung abogado na neutral lamang, ay doon pa lamang sa pagbasura ng TRO ng Supreme Court ay na-recognize ng Supreme Court ng Pilipinas ang ICC warrant galing sa International Court. Kaya binasura ang apila ni Bato na TRO. Alright, sa mga kababayan, mga ka-Golden Boy, saan kaya nagtatago si Bato? Ano sa palagay nyo? Kapag mayroong 10 million bounty kay Bato, ay sigurado si Mariel yung magtuturo, yung asawa ni Robin. Sasabihin ni Mariel kay Robin, Robin, darling, ituro ko na lang, may 10 million ako, darling. Di ba? Mga kababayan, sigurado si Robin ang magtuturo niyan. Pero Baya Mariel, di ba, yung asawa niya, o kaya yung kanilang labandera, yung gagamitin na pangalan na mag-claim ng pera. Pero titipan lang yung labandera, nasa kay Mariel yung 9 million mahigit. Joke lang yan ha, bato-bato sa langit tamaan. Huwag magalit ng pikon ay laging talo. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At sa aking mga avid followers, ako'y sasaludo sa inyo. At sa mga bagong visitors sa channel, maraming salamat sa pag-subscribe. Paalam at hanggang sa muli.